A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanging tagapaglikha ng buong sanlibutan at ng buong sangkatauhan. Sa Kanya lamang tayo dapat sumamba. At sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng patawad sa ating mga pagkakasala at mga pagkukulang. At sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng patnubay laban sa kasamaan ng ating mga sarili at mga gawa. At sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng tulong laban sa isinumpang si Satanas. Sino man ang may gabay mula sa Allah, walang makapagliligaw sa Kanya. Ngunit sino yung nasa pagkakaligaw, walang makapaggagabay sa Kanya maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumusumpa na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban ang Allah. At ako ay sumasaksi na ang Propeta Muhammad, mapasa kanya nawa ang kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang huling sugo, propeta ng Allah. At ako ay sumasaksi na ang Propeta Jesus na anak ni Birheng Maria ay propeta at mensahero ng Allah. Naway ang kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng kanyang mga kasamahan, sa kanyang pamilya at kasamahan, at sa lahat ng mga jin at tao na tumatahak at tatahak pa sa tamang landas hanggang sa huling araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, ako po ay labis na nagpapasalamat sa ating tagapaglikha na tayo ay muling pinagkakalooban ng mga pagkakataon, na tayo ay magkakasama-sama, mag-uusap tungkol sa paraan. Pag-uusapan po natin ang mga paraan at mga bagay-bagay kung paano natin matuntun ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan at sa aking mga mahal sa buhay, hayaan niyo munang babatiin ko kayo ng pagbati ng mga Muslim sa buong daigdig. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naway ang kapayapaan at pagpapala ng ating tagapaglikha ay mapasa atin ngayon. Mga kaibigan, mga kababayan, sa muli, ako po ay nananawagan sa inyo. Buksan po ninyo ang inyong mga isipan at inyong mga puso. At tanggalin po ninyo ang inyong mga kasabihang kinamulatan at ang mga kinagisnan. Mga kaibigan, mga kababayan, mga mahal ko sa buhay, maraming mga bagay na dapat nating tuklasin at pag-aralan, at kung ito man ay katanggap-tanggap at dapat nating tanggapin upang ating magsasagawa ang mga bagay na karapat-dapat na ikalulugod sa atin ng ating tagapaglikha. Sa hapong ito, mga kaibigan, mga kababayan, ang ating pamagat ng ating pag-uusap ay ang mensaheng ito ay para sa inyo. Lahat po ng aking mga ginagawa na mga pag-aaral at pagtuturo
ay talagang inialay ko po ito para sa inyo. Bahagya man na kung minsan ay mayroon tayong mga bagay na mapag-usapan, ang hinihiling ko lamang po na sana ay huwag niyong bigyan ng kulay, bagkus kailangan po ninyo bigyan ng pagpapahalaga tulad ng ang mensaheng ito ay para sa inyo. Ngayong hapon, bibigyan ko po ng mahalagang pag-uusap kung ang propeta Jesus nga ba ay naipako sa krus. Ito ang pinakamalaking doktrina ng ating mga kapatid na mga Kristiyano. Sa kadahilanan na ang sabi nila na si Adan at Eva ay bumagsak sa pagsubok ng ating tagapaglikha, ang kamatayan ay pumasok sa sandaigdigan. Mga kaibigan, mga kababayan, paulit-ulit ko po itong ipapaliwanag sa inyo. Ang kasalanan ni Adan at ni Eva ay kanilang kasalanan. At nung sila ibinaba ng Allah mula sa paraiso tungo sa daigdig, doon po nila sinagawa ang kanilang pagsisisi. Nabatid po natin na nung sila ay lumapit at kumain sa bunga ng punong ipinagbabawal, tinanggalan po sila ng ating tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag na saplot ng spiritual, yung tinatawag po natin sa English na spiritual garment, na yun ay karapat-dapat nakasuotan ni na Adan at Eva. Dahil nung hindi pa sila bumagsak sa pagsubok, hindi nila nababatid na sila ay hubot-hubad. Ngunit pagkatapos nilang kinain ang puno ng pinagbabawal, doon nila nakita ang kanilang mga sarili na sila ay hubot-hubad. Kaya sila ay nagkanya-kanya ng paghanap ng malalapad na mga dahon sa paligid at ipinagtakip sa kanilang hubad na katawan. Ito ang mga bagay na kailangan bigyan natin ng palaisipan. Na sina Adan at Eva ay hindi po sila mga robot at hindi po sila mga anghel na inilagay doon sa paraiso. Sila ay inilagay na tao. Sila ay nilikha na tao. Napag-aralan din po natin ang mga bagay-bagay na ang ating tagapaglikha ay lumikha ng tao sa 4 na paraan. Uulitin ko po, si Adan ay nilikha mula sa putik, ang pinaghalong alikabok at tubig. Si Eva naman ay nagmula sa tadyang ni Adan. At bilang karagdagan po doon, si Eva ay nagmula sa lalaki na walang babaeng kasangkot. Sa kadahilanan na makikita natin na diyan na si Adan at si Eva, isang babae at isang lalaki, ibig sabihin po, tayong lahat ng mga anak ni Adan at Eva ay nagmula sa kanila. So nangangahulugan, isa ang ating pinagmulan na magulang sina Adan at Eva. Iyan ang pangatlong nilikha ng ating tagapaglikha na tao. Ang pang-4 na nilikha ay ang propeta Jesus. Ito ay nilikha mula sa kanyang salita na dala ni Anghel Gabriel, na ang sabi ni Anghel Gabriel kay Maria, "O Maria, ikaw ay pinili sa lahat ng mga kababaihan sa buong sanlibutan, at ikaw ay magkakaanak at tatawagin siyang sa Jesus." Ibig sabihin po, makapangyarihan ang ating tagapaglikha. Tignan po ninyong mabuti. Si Adan ay nagmula sa pinaghalong alikabok at tubig. Si Eva ay nagmula sa tadyang ni Adan. At nagmula siya sa lalaki na walang babaeng kasangkot. Tayo naman ay nagmula sa ating tatay at nanay. Ibig sabihin, may proseso po ang ginawa ang ating tagapaglikha.
Mula sa katawan ni Adan, yun ang tinatawag natin na similya ng lalaki, at sa katawan ni Eva, ang similya ng babae at ang bahay bata. So tayong lahat ay nagmula kina Adan at Eva. Ang propeta Jesus ay nagmula sa sinapupunan ni Virgin Mary. Ibig sabihin, yung salita na dala ni Anghel Gabriel, yun ang nag-fertilize ng egg cell ni Virgin Mary. Kaya si Virgin Mary ay isang birhen. Wala pong lalaking kasangkot. Ibig sabihin po na makikita natin ang kapangyarihan ng ating tagapaglikha. Ito po ang bigyan natin ng pansin, pagpapahalaga upang atin matunghayan ang katotohanan na ang ating tagapaglikha ay siyang makapangyarihan sa lahat. So, ibig sabihin, tayo ay kailangang sumamba lamang sa Kanya, tayo ay magpapasalamat sa Kanya, tayo ay humingi ng patnubay, magpapakupkup lamang sa Kanya at wala ng iba. So mga kaibigan, mga kababayan, ang aking mensahe ay napakahalaga po sa kadahilanan ito ang magtatangay sa atin, magdadala sa atin sa ating landas na hinahanap. Ito po ang landas tungo sa kaligtasan ng ating kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Palagi naman po natin na pag-uusapan kung ano ang landas ng ating tahaking. Ito po ang kaisa-isang relihiyon ng ating tagapaglikha. Lahat po ng ating mga propeta at mensahero, iisa lamang ang mensahe para sa ating lahat. Ang sumunod, sumuko at tumalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. Ito po ang tinatawag na Islam sa Arabic. Kaya maliwanag po na ang Islam ay hindi po ninyo matatagpuan sa inyong mga kapahayagan sa kadahilanan na ito ay isang katagang Arabic. Ngunit kapag inyong pinag-aralan ang mensahe ng lahat ng mga propeta mula kay Adan, kay Abraham, kay Moses, kay propeta David, kay propeta Jesus, hanggang sa pinakahuling propeta na si Muhammad, mabasa kanilawa ang kapayapaan ng tagapaglikha. Iisa lamang ang kanilang katuruan. Iisa lamang ang mensahe na dala-dala po ng lahat ng mga propeta. Ito ang mensahe, ang sumamba lamang tayo sa nag-iisang tagapaglikha. Kaya dito po makikita po natin, mga kaibigan, mga kababayan, ang mensahe ng Biblia sa Lumang Tipan. Tignan po natin upang atin po talagang makikita kung ano po ba ang katotohanan. Sa Deuteronomy 6:4, sinabi po dito, "Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon." At di baga ang nag-iisang Diyos ay lumikha para sa atin ng espiritu ng buhay at tayo'y Kanyang binibiyayaan? Ito ay sa Malakias chapter 2 verse 15. At sa Book of Isaiah sa chapter 43 verse 10 to 11, sinabi po, upang inyong malaman at magsisimpalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga ang siyang Diyos. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon pagkatapos ko. Ako sa makatuwid bagay, ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. At sa aklat pa ng Isaiah sa chapter 44 verse 6, sinabi rin po dito, ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Sino ang katulad ko? Sa book ng Isaiah
45 verse 21 to 23, sinabi rin po dito, "Hindi baga ako ang Panginoon at walang ibang Diyos liban sa akin? Bumaling sa akin at mga ligtas at dooy wala nang iba." So maliwanag po sa ating mga binasa na mga salita mula sa Biblia, sa Lumang Tipan, ang Diyos ay tanging nag-iisa. Siya lamang at wala nang iba. Kaya tignan po nating mabuti kung papaano po ang propeta Jesus ay naging isang Diyos na sinasamba po ng sangkatauhan. Pakinggan po natin ang sasabihin po ng Bagong Tipan. Sinabi rin po dito sa aklat ni Matthew chapter 19 verse 16 to 17 sa King James Version. "Lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, 'Mabuting guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan?' At sinabi niya," sabi ni Propeta Jesus sa tao na yaon, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang ibang mabuti maliban sa nag-iisa, siya ang Diyos." So talagang makikita po natin mga kaibigan, ito ay nasa inyong aklat ito. Kung bakit ko po ito inuulit-ulit na basahin sa ngayon. Dahil ako po ay talagang nasasabi ko na ang lahat tungkol dito sa pamamagitan ng aking napag-aralan sa banal na Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paulit-ulit ko po itong minimensahe, pinaparating po sa inyo. Ngayon, ito po ang aking mensahe para sa inyo na nagmula na po ito sa inyong basihan, ang inyong Biblia. Sa aklat ni Juan, chapter 17, verse 3, "At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, ikaw ang tanging Diyos na tunay na nag-iisa, at si Hesukristo ang iyong isinugo." So mga kaibigan, mga kababayan, napakaliwanag po talaga na ang Propeta Jesus ay hindi po kailanman nag-aangkin o nagsasabi na siya ay kapantay ng Diyos o isa sa kabahagi ng Diyos. Bagkus siya ay talagang sinasabi niya ng maliwanag na siya ay isinugo lamang. Sa Matthew chapter 4 verse 10, ang sabi ni Propeta Jesus, "Sambahin ninyo ang tunay na Diyos na inyong Diyos at siya lamang ang inyong paglilingkuran." So ibig sabihin po mga kaibigan, mga kababayan, kung inyo po talagang pag-aaralang mabuti ang inyong Biblia, alam ko po na hindi mahirap para sa inyo ang magiging Muslim. Dahil ang isang Muslim, ito po yung sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. Isang Arabic na kataga na ang kahulugan, mga nilikha na tunay na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. Kaya sa Marcos 12, Kapitulo 29, sinabi rin po dito, "Pakinggan mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ang Diyos ay iisa at walang iba liban sa Kanya." Ito po ay sinasabi natin ay katumbas ng sinasabi ng banal na Quran sa chapter 112 ng banal na Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu
kufuwan ahad. Sabihin mo, O Muhammad, ang Diyos, ang Allah, ay tanging nag-iisa. Siya ang pinakadakila. Hindi siya ipinanganak at hindi siya nanganganak. At sa Kanya ay walang katulad. So, ibig sabihin mga kaibigan, mga kababayan, napakasimple ang mga kapahayagan na dapat nating unawain. Okay? Huwag nating pahirapan ang ating mga sarili at sundin ang mga sinasabi ng ating magagaling na mga pastor at mga kaparian. Sila ay matatamis ang mga dila upang kayo ay kayatin sa isang bagay na wala pong katotohanan. Sa araw na ito, ay bigyan kong bahagya ng isang katanungan. Si Jesus nga ba ay naipako sa cross? Sa susunod pa po nating mga pagbabalangkas, pag-aaral, ito po ay talagang bibigyan ko po ng malalim na pagkahulugan. Ngunit sa ngayon, bibigyan ko po kayo ng tinatawag natin na Islamic na paniniwala kung ang propeta Jesus ay kailangan na siya ay maipako at mamatay sa krus. Ilang bisis ko na rin po itong naipahayag sa inyo at naiparating sa inyo na ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay lumikha ng mga anghel. Ang mga anghel ay nilikha niya na walang tinatawag na free will. Sila ay susunod lamang kung ano ang ipinag-uutos ng ating tagapaglikha. Marami silang mga gawain, ngunit isa sa kanilang mga gawain na ipinag-utos sa kanila ng ating tagapaglikha ay ang isulat ng mga anghel ang gawa ng tao. So nangangahulugan na sa katuruan ng Islam, tayo bilang tao ay may tig-dalawang anghel. Kanan na anghel ang nagsusulat ng ating mabuting gawa at sa kaliwang anghel ang nagsusulat ng ating mali o masama na ginagawa. Nangangahulugan, mga kaibigan, mga kababayan, na ang mga anghel ay walang ibang gagawin kung hindi sumunod, kaya sila ang gumawa ng tinatawag na aklat ng gawa ng tao. Ito po ang kailangan natin bigyan ng pagpapahalaga. Na ang aklat na gawa na ginagawa ng mga anghel ayon sa ating mga gawain na mga tao, ito ang gagamitin sa atin ng ating tagapaglikha sa araw ng paghuhukom. Tingnan po natin mga kaibigan, mga kababayan. Kung ang propeta Jesus kailangan nga bang ipako at mamatay sa krus upang maililigtas po ang sangkatauhan. Ang ating tagapaglikha ay lumikha siya ng tao at lumikha siya ng lahat-lahat ng pangangailangan ng tao dahil sa mahal niya ang tao na kanyang nilikha. Ang tao ay ginawa niya itong tagapamahala ng kanyang mga nilikha. Ibig sabihin, mas nakakataas, nakakaangat pa tayo sa mga anghel. Dahil tayo bilang tao ay pwedeng sumunod at pwedeng sumuway. Ngunit ang mga anghel, sila ay pwedeng sumunod lamang, hindi sila pwedeng sumuway. Lahat ng mga nilikha ay susunod, susuko at tumalima sa kautusan ng dakilang tagapaglikha upang sila ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Sa katuruan ng Islam, sinasabi ng Allah, kullu nafsin da'ikatul maut.
Ibig sabihin, lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Kaya tignan po ninyo ang katotohanan. Ito ang nakikita natin sa ating mga mata. Kanya-kanya po tayong panahon ng ating kamatayan. Iba't ibang oras, iba't ibang panahon. Hindi po natin batid dito kung kailan at saan. Ang Allah lamang ang nakakaalam. So, ibig sabihin, lahat tayo ay mamamatay at tayo ay tutungo lamang sa ating mga hukay. Ang katotohanan, mga kaibigan, mga kababayan, na ang kakasamahin lamang natin sa ating mga hukay ay ang ating mga gawa, ang mabuti at ang masama. Hindi nangangahulugan na ikaw ay isang mayaman, milyonaryo, bilyonaryo, lahat ng karangyaan sa mundong ito ay inyong natatamasa, iyon ay makakasama ninyo sa inyong hukay. Hindi po yan ang katotohanan, mga kaibigan, mga kababayan. Pinakamagandang ehemplo, kailan lamang po namatay ang pinakasikat na artista ng puting tabing, si Miss Susan Roses. Siya po ay hinangaan ng milyon na mga Pilipino. At tignan po natin, nung siya ay namatay, siya ay dinala lamang sa kanyang hantungan, ang kanyang libingan. Okay, maganda pa rin ang kanyang himlayan dahil isang magarang mausoleo. Ngunit ang katotohanan po, mga kaibigan, mga kababayan, yan ay palamuti lamang sa mundong ito. Tayo ay babalik at babalik sa alikabok. Tingnan po ninyo ang mga Muslim. Ang mga Muslim pagka namatay, agad-agad po ililibing. 12 hours after death ay kailangan ng mailibing ang isang Muslim. Ang pinaka-delay ng kanyang paglibing ay 24 hours dahil after 24 hours, decomposition of the body will start. Ibig sabihin, doon na po magsisimula na magiging bulok ang ating katawan at ang mga uod, siya na po ang kakain sa ating mga laman at mga buto upang tayo ay muling babalik sa alikabok. Ito ang katotohanan, mga kaibigan, mga kababayan. Ano man ang inyong gagawin, katulad ngayon, sinasabi ng iba, cremation. Okay, ang cremation, kung ito ay sadyang ginawa, ito po ay malaking kasalanan. No? Tignan po ninyo, kung kayo ay may-ari ng patay at sunugin ng iba ang bangkay ng inyong patay, sigurado ako na papatayin nyo rin sila. Ngunit ngayon ang nakikita natin, mayroong mga nagpapakremate upang ang abo ay kanilang maitatago o mailagay sa isang urn at ito ay kanilang dinadala sa kanilang bahay. Ibig sabihin po, sila mismo ang nagpaparusa sa kanilang mahal sa buhay dahil hindi nila pinatatahimik ang kaluluwa ng kanilang patay. Nakita po ninyo yun? Ito po ang katotohanan na kailangan po ninyo malaman. Sa Islam po, ang isang patay, kailangan mailibing siya kaagad sa kadahilanan na siya ay may karapatan. At ang karapatan ng isang patay, siya ay kailangang mailibing agad-agad. Bakit? Dahil upang maibalik o makabalik po siya agad-agad sa akalikabok. Nakikita po natin ang kahalagahan ng mga katuruan. Tayo po bilang tao, kailangan po natin sikapin na sa bawat mensahe ng ating mga propeta at mensahero ay atin po itong mapag-aralan. Dahil sila po ang mga taong pinili ng ating tagapaglikha upang igabay tayo, ituro sa atin
ang tama na mga pamamaraan kung paano natin sasambahin ang ating tagapaglikha, kung paano natin gampanan ang ating obligasyon sa ating tagapaglikha. Tandaan po natin mga kaibigan, mga kababayan, na ang buhay sa mundong ito ay buhay lamang ng pagsubok, paghahanda, at para maililigtas natin ang ating mga sarili sa kapahamakan, kailangan po natin matutunan ang pagpapaalipin sa ating tagapaglikha. Kaya nakita po ninyo sa Islam, kapag kayo ay tumanggap ng katuruan, tinanggap po ninyo na ang ating tagapaglikha ay tanging nag-iisa, manunumpa po kayo. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ibig sabihin sa inyong panunumpa na ang Diyos ay tanging nag-iisa. Siya lamang at wala ng iba. Siya lamang ang dapat sasambahin. Siya lamang ang dapat nating hingian ng ating pangangailangan. Tatawagin natin ang ating tagapaglikha sa mga pangalan na siya mismo ang nagsasabi kung sino siya. At tawagin natin ang ating tagapaglikha ayon sa kanyang tinuran, ayon sa mga sinabi ng mga propeta at mensahero. Paniniwalaan natin ang ating tagapaglikha kung ano ang kanyang sinasabi ayon sa kanyang sarili at ayon sa mga sinasabi ng kanyang mga propeta at mensahero. Tandaan po natin mga kaibigan, mga kababayan, ang Diyos o ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tanging nag-iisa. Ito ang pinakabuod na mensahe na kailangan pong makakarating sa inyo. Ito ang mensahe na kailangan po nating damhin at gawin. Huwag po tayong sumamba ng iba maliban sa Kanya. Ang kasalanan na hindi napapatawad ng ating tagapaglikha ay ang sumamba ka ng iba maliban sa Kanya. Sa banal na Quran, kung ating tutunghayin, ang Diyos ay tanging nag-iisa sa banal na Quran. Uulitin ko po, sinasabi ng ating tagapaglikha sa chapter 112 from verse 1 to 4. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ang sinasabi po dito, ang kahulugan, sabihin mo, O Muhammad, siya ang Allah, ang bukod tanging nag-iisa. Ang Allah ang sandigan ng lahat, ang walang hanggan at walang kapintasan. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak at sa Kanya ay walang katulad. So talagang napakaliwanag po ang mensahe ng ating tagapaglikha sa banal na Quran. At sa chapter 21, verse 25, sabi ng Allah, walang sinumang Diyos maliban sa akin, kaya't sambahin ninyo ako. So, talagang ipinag-uutos ng ating tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang dapat sasambahin at wala ng iba. Sa chapter 5, verse 73, sinabi din ng Allah, katotohanan, hindi sumasampalataya ang mga nagsabing ang Allah ay isa sa tatlo. Datapwat, wala ng iba pang Diyos maliban sa nag-iisang Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kung sila ay hindi titigil sa kanilang sinasabi, katotohanan, ang isang kasakit-sakit na kaparusahan ay sasapit sa mga hindi sumasampalataya sa kanila. So ito po ang sinasabi ng ating tagapaglikha sa banal na Quran sa chapter 5 verse
85. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang ibig sabihin po, sino man ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kanyang mga katuruan o kautusan. Ito ay hindi tatanggapin sa kanya at sa kabilang buhay, siya ay maging kasama sa mga taong talunan. So ito po ang mabigat na warning ng ating tagapaglikha. Dahil sinasabi niya mismo na ang kanyang relihiyon ay ang Islam, ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kanyang mga kautusan. Sa chapter 5 verse 3, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ang ibig sabihin po, mga kaibigan, mga kababayan, sa araw na ito, ginawa kong ganap ang inyong relihiyon para sa inyo at nilubos ko ang aking paglingap sa inyo at aking itinakda sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, ako po ay talagang hindi magsasawa sa paulit-ulit na ito ay babanggitin sa inyo upang sa ganun, ang mensaheng ito ay para sa inyo dahil ito ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Tandaan po ninyo mga kaibigan, mga kababayan, mga mahal ko sa buhay, ang buhay sa mundo ay buhay lamang ng pagsubok. Bakit tayo sinusubukan? Sa kadahilanan na tayo ay pinagkalooban ng ating tagapaglikha ng katalinuhan. Pwede tayong sumunod, pwede tayong sumuway. Kaya sinusubok po ang katatagan ng ating mga sarili kung paano tayo sumunod, sumuko at tumalima sa kanyang mga kautusan. Tignan po natin mga kaibigan, mga kababayan. Iisa lamang ang mensahe. Ang ating tagapaglikha ay tanging nag-iisa. Siya lamang at wala nang iba. Pero tignan po ninyo kung ano ang ginagawa ng ating mga kasamahan. Libo-libo sa mga relihiyon sa buong mundo ay nagkakanya-kanya po ng pananampalataya, ng paniniwala sa nag-iisang tagapaglikha. Ito ang madalas nating maririnig. Ano man ang iyong relihiyon at ikaw ay humihiling ng kung ano-ano sa iyong napaniwalaan, ay ikaw ay kanyang dinidinig. So nangangahulugan, maging anuman ang iyong relihiyon o paniniwala o pananampalataya, ikaw ay humihiling, pinagkakalooban o ikaw ay dinidinig. Ito ang dapat nating itanong. Kung lahat pala tayo ay dinidinig, pati kasi kaming mga Muslim ay nagdarasal din, humihiling din, at kami naman po ay pinagbibigyan. Dinidinig din ang aming mga kahilingan. So nangangahulugan, lahat tayo ay dinidinig nitong nag-iisang Diyos. Sino siya? Ito po ang kailangan nating tuklasin. Sa banal na Quran, talagang sinasabi niya kung sino siya. No? Kaya po, ang kailangan po talaga natin na alamin. No? Ang maliwanag na sinasabi na banal na Quran sa chapter 20 verse 14, Innani anallahu la ilaha illallah ana pabudni wa akimi salata lidikri. So, ibig sabihin, ang kahulugan, katotohanan,
Ako ang Allah. Walang ibang may karapatan na dapat sasambahin maliban sa akin. Ito ang sinabi ng ating tagapaglikha. So, sasambahin niyo ako at magsagawa kayo ng pagdarasal upang pag-alaala sa akin. So, maliwanag po ang mensahe ng ating tagapaglikha. Siya po ang karapat-dapat nating sasambahin at wala ng iba. Simple lamang po ang mensahe. Lahat ng ating mga hinahawakan na mga kapahayagan. Anuman ang kanilang mga sinasabi, ito po ay lihis sa tunay na katuruan ng ating tagapaglikha. Kaya po alamin po natin kung alin sa mga kapahayagan ang dapat po nating panghawakan para sa ating kaligtasan sa araw ng paghukom. Kaya po ako ay nananawagan sa inyo, sikapin po ninyo na magkaroon kayo ng sipi o kopya ng banal na Quran. Kung hindi naman po, lahat po ng mga Muslim na nagkakaroon ng kalakasan ng kalooban upang ibalita, iparating sa inyo ang mga katuruan ng Islam, sana po ay inyo po silang pakinggan at kayo po ay makikipag-usap sa kanila at magandang pag-uusap para naman po magkaliwanagan. So ito po ang aming panawagan, mga kaibigan, mga kababayan. Tunay na ang mga talatang napakinggan po natin ay ito po ay mga batayan mula sa Biblia at sa banal na Quran. At ito ay nagpapatunay na walang anumang pag-aalinlangan na ang Diyos ay tanging iisa lamang at walang ibang Diyos liban sa Kanya ayon sa sinasabi ng Biblia at ng banal na Quran. No? Kaya po, sana po pakinggan po natin. Aralin niyo muli ang inyong hinahawakan na kapahayagan. Ang banal na Quran hanggang sa ngayon, ito po ay kaya naming patunayan sa inyo na kailanman hindi po ito mababago ng kahit sinuman. Ang pinaniniwalaan ng mga Muslim ay 5 aklat, ngunit ito ay sa kanyang original na kaanyuan. Number 1, ito ang kalatas na ipinagkaloob kay Propeta Abraham. Ang pangalawa, ito ang tinatawag na Torah, kung saan nakapaloob ang 10 utos na ipinagkaloob ito kay Propeta Moses. Ang pangatlo ay ang Salmo ni David. Ito po ang kailangan nating alamin at pag-aralan mabuti ang pang-apat na kapahayagan. Dahil ang hinahawakan po ninyong kapahayagan ngayon, ito po ang tinatawag ninyo na Biblia. Ngunit kaming mga Muslim, naniniwala po na ang kapahayagan na ipinagkaloob kay Propeta Jesus ay ang tinatawag na Injil in Arabic o ang Ebanghelyo ni Jesus or the Gospel of Jesus. So ito po ang mga katotohanan, katibayan na kailangan po nating alamin upang sa ganun hindi po tayo maliligaw. No? Ang kapahayagan na ipinagkaloob ng ating tagapaglikha kay Propeta Jesus ay ang Injil sa Arabic at Ebanghelyo ni Jesus sa Tagalog at the Gospel of Jesus sa English. So nangangahulugan, ito po ang pinaniniwalaan ng mga Muslim. Kung andito po ngayon ang Injil, ang Ebanghelyo ni Jesus, ay wala pong kaibahan ito sa banal na Quran. Ang banal na Quran, ito po ang kumplito at panghuling kapahayagan na ipinagkaloob ng ating tagapaglikha
para sa sangkatauhan. Kaya po, hindi lamang po ito kapahayagan para sa mga Muslim, bagkus ito ay kapahayagan para po sa ating lahat. Marami sa ating mga kasamahan na dahil sa kanilang paniniwala at pagmamahal sa kanilang kinamulatan at kinagisnan, pinag-aralan din nila ang kanilang mga bagay na isinawalat ang mali sinasabi nila sa banal na Quran. Mali ang katauhan ng Propeta Muhammad. Ako po ay nananawagan po sa inyong lahat na nagbibigay ng mali na mga salita para sa banal na Quran at sa Propeta Muhammad, mapasa kanya nawa ang kapayapaan ng Allah, ay tigilan po ninyo yan sa kadahilanan na hindi po ninyo lubos batid kung ano ang hiwaga ng banal na Quran at ang katauhan ng Propeta Muhammad, mapasa kanya nawa ang kapayapaan ng ating tagapaglikha. Mga kaibigan, mga kababayan, paulit-ulit akin pong ibinabahagi sa inyo ano ang Islam, sino ang mga Muslim, sino ang Allah, sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kung ano ang banal na Quran. Paulit-ulit po itong binabahagi sa inyo upang inyo pong mapakinggan. At sana minsan isang araw ay inyo rin mapag-aralan ito, at kapag inyo pong natunghayan ang katotohanan, agad-agad po ninyo itong tatanggapin upang ipapractice pa po ninyo ito at isagawa, ipamuhay upang sa ganon maramdaman po ninyo ang aming mga nararamdaman bilang mga Muslim. Kasi po nakita po ninyo na kapag tinanggap nyo na ang Islam, manunumpa po kayo, at sa inyong panunumpa ay wala kayong ibang sasabihin maliban sa ako ay sumusumpa na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi na ang Propeta Muhammad ang siyang huling sugo, propeta ng Allah. At ako ay sumasaksi na ang Propeta Jesus na anak ni Birheng Maria ay propeta at mensahero ng Allah. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, babalikan ko po yung ating katanungan kanina. Kung ang Propeta Jesus nga ba ay naipako sa cross? Ito po ang diretsahang kasagutan. Hindi po siya naipako at hindi po siya namatay sa cross. Maliwanag po ito na sinasabi ng Allah sa banal na Quran. Kaya tignan po ninyo ang katotohanan. Ang Propeta Jesus, siya ay isa sa pinakadakilang propeta at mensahero ng ating tagapaglikha. Kaya paano po magkakaroon ng katotohanan yan na sa paniniwala pa lamang ng mga Muslim sa mga anghel, ito po ay sisirain na ang tinatawag ninyo na crucifixion. Ito po ang doktrina na nakatayo upang ang doktrina ng Kristyanismo ay paniniwalaan at pilit na kinakapitan ng tao upang sa kanilang kaligtasan. Ngunit kapag kanilang natunghayan ang katotohanan na ang Propeta Jesus kailanman ay hindi ito naipako at namatay sa cross, sa susunod ko po na pakikipag-usap sa inyo, ito po ang ating babalangkasin, pag-aaralan upang atin pong matutunghayan ang totoong pangyayari upang sa atin araw-araw na pagsusumikap ay atin pong mahahawakan,
at matitiyak sa ating mga sarili ang paraan ng ating kaligtasan sa araw ng paghukom. O ulitin ko po, ang mga anghel na nilikha ng ating tagapaglikha, sila ang napag-utusan ng ating tagapaglikha na gumawa o isagawa, ililista ang lahat ng mga gawa ng mga tao, masama o mabuti. Kaya sa araw ng paghukom, itong aklat na gawa ng mga anghel, ayon sa ating mga gawa ng mga tao, ito ang iharap sa atin ng ating tagapaglikha. Nangangahulugan na yung aklat ng gawa ng tao, yun ang kailangan po na paghandaan natin sa araw ng paghukom. Sa kadahilanan na ang ating buhay sa mundong ito ay buhay na temporaryo lamang. Lahat tayo ay mamatay, babalik tayo sa ating mga hukay, tutungo tayo sa ating mga hukay, at tayo ay muling babalik na maging alikabok. At sa araw ng paghukom, ayon sa kapangyarihan ng ating tagapaglikha, muli niya tayong bubuhayin na parang sa bawat patak ng ulan ay may sisibol na kaluluwa. Ganon din po ang nakikita natin sa matigas na lupain. Kapag umuulan, may sisibol na mga damo o kung ano pang mga halaman. Ganon din po sa araw ng paghukom. Tayong lahat ay muling bubuhayin ng ating tagapaglikha. Nangangahulugan ang katotohanan, mga kaibigan, mga kababayan, walang nandoon sa paraiso ayon sa inyong mga paniniwala. Lahat ng mga naunang namatay, sila ngayon ay nasa pag-aantay kung kailan ang araw ng paghukom. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, tignan po ninyo mabuti ang inyong kapaligiran. Lahat po tayo ay mamamatay. Ibig sabihin, ang buhay na ating tinatamasa mula nang tayo ipinanganak hanggang sa ating pagtanda, ito ang buhay na kailangan nating iingatan sa kadahilanan na ang bawat ginawa natin, ito ay nakasulat, nakatala sa tinatawag na aklat ng gawa ng mga anghel. So, maliwanag po mga kaibigan, mga kababayan, na tayo ay huhusgahan ng ating tagapaglikha ayon sa ating mga gawa. Hindi po totoo na naipako at namatay si Jesus sa krus upang ililigtas kayo sa kaligtasan sa araw ng paghukom. Wala pong basihan yan. So nangangahulugan na tayong lahat ay kailangan na magsusumikap sa pagsagawa ng mga bagay na kailangan natin ipaghahanda sa kabilang buhay. Sa kadahilanan na ang buhay na ito ay temporaryo lamang, tayo ay dadako sa ating pangalawang buhay after ng kamatayan, at ito ang buhay na walang hanggan. So, paano ka tatanggapin sa buhay na walang hanggan? Kung ang iyong aklat ng gawa ay puno ng kasamaan, tutungo ka sa walang hanggang apoy na lumalagablab sa apoy ng impyerno. Ngunit kung ang iyong aklat ay puno ng kabutihan, ito ay magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggang kasiyahan, ang paraiso na ipinangako sa atin ng ating tagapaglikha. Kaya sa mga katanungan, bakit tayo sinubok? Dahil sa ating free will na ibinigay ng ating tagapaglikha. Marunong tayong sumunod at sumuway.
Kaya tayo ay kailangan na mag-ingat sa bawat gawain natin dahil ito ay nakatala. Paghahanda. Ang buhay sa mundo ay pagsubok at paghahanda. Dahil sa ating araw-araw na ginagawa sa mundong ito, anuman ang gawain natin, lahat ng ito ay magiging walang saysay kapag hindi natin natagpuan ang katotohanan, ang Islam. Ito po ang buod na mensahe. Ang Islam, ang tunay na kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Ano ba ang Islam? Ito ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng dakilang tagapaglikha. Huwag po ninyo hanapin sa inyong kapahayagan ang katagang Islam. Bakit? Dahil ito ay Arabic. Hindi po ninyo makikita yan. Ang makikita po ninyo ay ang mga sinasabi ng inyong mga propita na natutunan o nakikilala. Ang kanilang mga isinasabi o tinuturo ay ang pagsunod, pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kababayan, iisa ang mensahe na dala-dala ng lahat ng mga propita. Kaya po, tignan po nating mabuti ang ating mga pag-aaral kung naaayon ba ito sa tama. No? Tignan po ninyo. Ang buhay sa mundo, paligsahan po tayo maging abogado, doktor, engineer, o kung ano-ano pa. Maging mayaman, milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo, lahat mayroon. Ngunit iisa lamang po ang ating hantungan, ang kamatayan. Lahat po tayo, mayaman ka man, makapangyarihan ka man, mahirap ka man, mamamatay ka rin. Ibig sabihin, lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. At sa ating kamatayan, doon natin matatagpuan ang lahat after na tayo ay husgahan ng ating tagapaglikha. Tandaan po natin, mga kaibigan, mga kababayan, sa libingan ay may 3 ng katanungan. At sa 3 katanungan na ito, bihira po o wala po na makakasagot nito kung hindi lamang ay mga Muslim. Tingnan po ninyo. Ang unang katanungan, sino ang inyong Panginoon? Mayroong makakasagot yan, mayroong tama, di ba? Pero dito sa pangalawang tanong, sino ang inyong propita? Dito po, nagkalito-lito, nagkaligaw-ligaw na. At ang pangatlo, ano ang iyong relihiyon? Kaya po, mga kaibigan, mga kababayan, simpleng tanong, kailangan po na ito ay tama nating masasagot ayon sa ating mga gawa sa mundong ito. Tandaan po ninyo, mga kaibigan, mga kababayan, ang lahat ng namamatay sa ngayon, pari-pariho po silang nagdarasal. Ngunit ang mga taong pupunta sa impyerno at pupunta sa paraiso, magkaiba ang kanilang mga dasal. Tayo na nandito sa mundong ito, tayo po ay nagdarasal din. Ngunit ang kanilang pinagdarasal ay kakaiba sa atin. Dahil lahat naman tayo ay mamamatay. Tulad ng sabi ko, ang kaluluwa na pupunta sa impyerno, ang kaluluwa na pupunta sa paraiso, ay pareho pong nagdarasal, ngunit magkakaiba ang kanilang ipinagdarasal. Ang ipinagdarasal ng kaluluwa na pupunta sa paraiso, Ya Allah, sana po araw na ng paghuhukom upang akinang matatanggap ang aking biyaya nagmula sa inyo
ang paraiso na walang hanggan. Ang kaluluwa na pupunta sa impyerno, ang kaniyang dasal, Ya Allah, sana po huwag mo munang ibigay ang araw ng paghukom. Ibalik mo muna ako sa daigdig upang isagawa pa po ang mga bagay na makakabuti sa aking kaluluwa. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, ngayon na buhay pa po tayo, kailangan po sikapin na natin ngayon na matutunghayan, mapag-aralan at atin pong maisabuhay ang tamang katuruan, ang tamang relihiyon ng ating tagapaglikha. Ito po ang kaisa-isang mensahe ko para sa inyo. Ang sumamba lamang tayo sa nag-iisang tagapaglikha. Siya lamang at wala ng iba. Maraming salamat po mga kaibigan, mga kababayan, at sana po ay paulit-ulit ko po itong babanggitin sa inyo sa mga susunod pa nating pagkikita upang sa ganon ay mahikayat ko po kayo sa inyong matigas na mga puso. Kailangan ko po talaga kayong gisingin at sa aking panawagan, sana sa tulong ng gabay ng ating tagapaglikha, kayo po ay makakamtan ninyo ang buhay na walang hanggan. Uulitin ko po, mahal na mahal ko po ang aking sarili, ganon din po ang pagmamahal ko sa inyo, kaya po hangad at dalangin ko sa tanging tagapaglikha na sana hindi lamang tayo sa mundong ito magkita-kita at magkakasama, kundi doon po higit sa kabilang buhay, insyaallah. Patnubayan nawa tayo ng Allah. At mga kaibigan, ako po'y humihiling sa inyo ng pabor. Sana po i-subscribe nyo po ito, i-share po nyo sa iba, at upang marami pa po ang makakarinig at makapag-aral ng ating mga sinasabi sa ating mga pag-aaral sa tuwing Huwebes ng hapon. Kung minsan po ay delay tayo dahil sa oras po ng aming dasal, ay kung minsan sumasako po sa oras ng 4:00 ng hapon. Kaya kung minsan, nakakapagsimula po kami after na ng 4 o'clock. Kaya pasensya na po kung minsan ay delay at kung minsan ay sa ibang araw din dahil sa mga hindi maiwasang mga pagkakataon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.